Isang mapagpalang Miyerkules po ng gabi sa bawat isa. Good evening po! Good evening po. Amen. Another opportunity, another na pagkakataon po para tayo po'y makapagbalik ng pasasalamat po sa ating pong Panginoon Diyos. Again, isang magandang gabi po sa bawat isa. Sa lahat po ng galing po sa kanilang pong work, yung iba galing pa po sa school, o sa kanilang mga tahanan. Salamat sa patuloy na ating pong pagtatapat sa ating pong Panginoon Diyos. And this is another opportunity for us to serve Him, to give Him all the glory na karapat-dapat para po sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Maging sa lahat ng ating pong mga kapatiran na nasa online, sa ilang kadahilan na hindi po natin sila makakasama dito sa ating pong bahay-sambahan. Good evening din po sa inyong lahat. At sa bawat isa po na naririto, anyayahan ko na pong bawat isang tumayo. Tayo po'y dadako na po sa ating pong panawagan sa pagsamba. On the book of Romans chapter 12, verse 1, ating pong bigkasin ng sabay-sabay na may pag-unawa. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Let us pray. Father God, once again, we thank you, Lord, for this wonderful evening, Lord, that you have given us to once again praise you, Lord, worship you, to give you all the glory that you deserve. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala, pag-iingat, patnubay, at kami rin pong idinako ng mga isa't ligtas dito po sa aming pong bahay-sambahan. Lord, ano man pong bawat bahagi ng aming pong programa, naway ang inyong dakilang pangalan ng patuloy na madakil at maitaas. Patuloy, Panginoon, sino mang tatayo sa likod ng pulpitong tulor. Patuloy, Panginoon, kayo ang patuloy na madakila, kayo po patuloy na maitaas, especially sa aming pong magiging tagpagsalita. Patuloy, Panginoon, dalangin namin ang pag-iingat nyo rin sa mga kapatiran namin na maybe nasa biyahe na sila, papunta dito. Ingatan nyo po sila. At patuloy na kami po sama-samang magbabalik ng papuri pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang gawain namin sa gabing to. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. This time po, mananatili po tayong nakatayo and let us worship the Lord through singing. Awitin po natin, Revive Us Again. Amen. Ready now? We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thy the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thy the glory. Revive us again.
patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Let us sing, Make Me a Blessing. Amen. Ready now? Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Let us all sing. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove to every moment you live. Let us all sing on the chorus. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. On the third stanza. Give us 'twas given to you in your name. Love as the Master love you. Be to the helpless a helper in need. Unto your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Amen. Great singing po. Amen. Salamat, Brother Junel.
Yan, so talagang para sa Panginoon Diyos, kahit may nararamdaman, ramdam niyo po si Preacher Jonel as hilid sa ating pong pag-awit. Hindi pa po siya fully recovered sa kanya pong throat. And to God be the glory. Nakikita natin talaga yung participation ng bawat isa. At yung maganda, nakikita natin na talagang pagbabago at maturity sa bawat isa. So sana patuloy natin gawin yan. And this time tayo po'y dadako sa ating pong prayer time. Amen? This is one of the favorite part din po ng ating pong prayer meeting sapagkat ito po yung pagkakataon na kung saan tayo po yung nakakapag-lapit po ng ating pong mga puso, ng ating pong mga heart desire. At alam naman natin na lahat po ng mga panalangin natin, hindi pa man po natin ito sambitin. Ang Panginoon Diyos meron na pong tugon yan. It's a matter of how we will continue to entrust everything to the Lord at may sagot siya whether it's yes, no, or wait. At this time, allow me to mention yung ating pong mga general prayer requests and then later on, we will ask personally yung inyo pong mga additional prayer requests. Let us continue to include in our prayer ang ating pong mahal na Bishop for good health, protection. So I think papasalamat tayo kasama po natin ang ating pong mahal na Bishop. Patuloy lang natin pong ipanalangin dahil ang ating pong mahal na Bishop, every time na may pagkakataon, talagang hindi niya po palalagpasin yan. Talagang kakasamahin niya po tayo para po siya ay makapag-ministeryo sa atin. Kaya naman, ang sukli lang natin ay patuloy po nating ipanalangin ang kanya pong kalusugan, protection din, not just for our bishop, but also sa kanya pong mahal na asawa, kay Ma'am Maris, kay Sister Sophia, at sa kanila pong buong sambayanan. Patuloy din natin isama sa panalangin. I know there will be a series of mga schedule, especially I think April, meron ding Baguio po yan. So, yung strength, yung safety, yung success ng araw-araw na pagmiministeryo po ni Bishop, lalo na po yung Believer's Breakfast, sana bigyan ng magandang kalusugan so that every morning, maayos na gising, magandang pangangatawan talagang para makapagministeryo din siya sa atin. Aside dun sa mga ministry trip, whether local or international. So, yun po yung ating pong panalangin. Physical strength and healing din po for Dr. Merly. Sa mga hindi po nakaalam, nag-celebrate po si Ninang Dr. Merly Kasahe ng 90th birthday. Yan. So, ang ating pong panalangin lang, so talagang yung kanilang pong puso, narinig nyo naman po si Bishop nung nang-share po siya sa atin. Talagang in spite of her age, so 90, nandun pa rin yung desire niya na magamit ng Panginoon Diyos. And this church hall na kinonsecrate po nila para sa gawain, so ang ating po may susukli lang din yan na patuloy siyang ipanalangin sa kanyang kalusugan at kagalingan at patuloy na kalakasan. Kasama rin sa prayer natin for healing and strength si Bishop Andaya and also si Evangelist Eddie Mesa and Mami Rosemary Hill. So kanina, alam ko may po si Bishop, kasama niya sila Evangelist Eddie Mesa. At least nakikita po natin, nagkakaroon tayo ng update kasi we're continue praying for Evangelist Eddie Mesa and Mami Rosemary Hill sa kanila pong physical strength. At least nagkaroon tayo ng update dahil dun sa picture po na pinost ni Bishop kanina, right? So magandang balita po yun. At least nakita natin na maayos po ang kanilang kalusugan din. But let us continue to pray for them. Good health and protection din po sa ating pong Pastor Norman Marigat Dula. So, for the success ng mga ministry na pinagkatiwala po sa kanya ng Panginoon Diyos through our bishop. Kasama po dyan sa pinapanalangin natin yung kanila pong nalalapit na kasal. Malapit na po yan. 1 month ago. Okay? Amen. So, pag-pray po natin si Pastor Norman at si Ma'am Jessica. Okay? So, sanayin na po natin as instructed by Bishop. At least masanay na po tayo matawag nating Ma'am Jessica. And LWBC Santa Mesa Ministries and Church Leaders and Workers. So, I think for this one, aside sa ating pong mga pastoral staff, preachers, deacons, so last, although nandiyan pa rin yung meron tayong mga sa ministry natin sa children ministry, okay, meron tayong sa ating soul winning ministry, pero at least sa Sunday, so it was already announced yung ating pong mga leaders din sa iba't ibang mga ministry na meron din po tayo. Particularly sa men, sa ladies, sa young pro, and sa youth, right? So Saturday, Children Ministry Centers, Bible Study. So we have San Jose, Igea Road 12, Nagtahan, Kitina, Malacanang de Dios, GSIS Pasig, and Taytay. So kung kayo po'y naghahanap ng ministeryo, so just inform Pastor Nolan, kasama rin po si Preacher Jonel, kasi
nadadaanin din po yan pagka so soul winning, papunta na rin po yun doon sa mga center. Okay? So kung gusto niyo pong maging bahagi. Para naman po sa ating pong mga local and international ministries, churches, and missions, patuloy natin isama sa panalangin. So internationally, we have in Paris, who just celebrated yung anniversary. So sa pangunguna po ni Pastor Nelson Cadena, so patuloy nating panalangin. Spiritual growth po doon at saka yung meron din po doong BMOBs sa Paris. So pag-pray po natin doon. We have also in Italy, one in Milan and one in Como. So sa panguna po ni Pastor Andy Mananon and Pastor Genesis Permalo respectively. So praying also for the spiritual growth. And we have in London, ang ating pong Pastor Jabez. Pag-pray din po natin yung mga processing na ginagawa po for the documentation. But since nandito po si Pastor, so pag-pray natin yung mga preachers na nangangasiwa doon for the meantime. So pag-pray din po natin spiritual growth ng LWBN London. In Japan, we have Ibaraki Matsumoto. So salamat po sa mga nanalangin. Kasama na po natin ang Loyola family, Pastor Mark J. and his family. So sa pag-iingat, tagumpay na pinagkaloob po sa mission trip po sa Japan. So malulungkot na naman po yung mga taga-Japan kasi nandito naman. Although nag-online po sila. Pag-pray po natin yung ministry natin doon. Although nandoon din po si Evangelist Robert Berba, I think si Preacher Sir nandito pa. So pag-pray po natin yung mission po natin doon. And for some reason, sometimes sila po yung nagjo-join din sa ating pong services. So pag-pray po natin, habang I think yung prayer din po doon, yung worship place. Alam natin yan. So sa mga nakapunta po doon, talagang nagre-renta lang. So yun yung isang challenge po doon. So pag-pray po natin. So sa Canada naman po, spiritual growth din po and possible new outreaches. Sa panguna po ni Pastor Eric Mariano, katulong niya po dyan sila Pastor Jeremy Panoy, Pastor Ramon Sayang, at saka si Preacher Erwin Castro. Ang local naman po natin, sa panguna po ni Pastor Henry, sa Muson. So pag-pray po natin yung mission house and also spiritual growth and provision din po sa Olivar family. Nadagdag na ba dito nadagdag na po si Ma'am Noemi. Mamaya, patawanan na natin yan. So pag-pray po natin yung Olivar po family. Sa Tondo, I think siguro magkaroon tayo ng update din. From time to time yung ating pong mga pinapanalangin din dito. So yung walling kasi parang sa mga previous pictures doon, so parang na-walling na rin siya. So although prayer, aside from that, yung spiritual growth ng mga member doon, sa panguna po ni Pastor Daniel. Sa Parañaque naman, sa panguna po ni Pastor Jonathan Iglesia, ang panalangin po natin doon, worship place din, and then provision and success para po sa nalalapit na DBBS. April 6 to 11 po yan. April 6 to 11. Okay? And LWBM Valenzuela, sa panguna naman po ni Pastor Jason, ang panalangin po dyan, yung spiritual growth and provision din po for additional chair kasi parang hindi na po kasya doon. Yan. Yan, okay. Wala pa ba dito yung para sa... Joke lang. Okay, so sa Kalaka naman po, sa panguna po ni Pastor Darwin, provision din po, renovation and spiritual growth ng mga member po doon. Additional home Bible study at yung monitor po para po sa kanila pong iglesia. And JBL CBC, ayan, nakabalik na po si Pastor Mark J. So, salamat sa mga nangasiwa doon sa JBL CBC sa Pampanga. Okay, ang panalangin po doon is growth, success ng mga ministry. And now, Pastor Mark J is back. So, at least, kakaroon na po tayo ng update dahil babalik na po doon si Pastor Mark J. din. Every Thursday, every Sunday. I think Saturday, nag-soul winning din po sila doon. And Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary. I think may natitira na lamang 3 weeks. Okay? So, matatapos na rin to. Okay? So, pag-pray po natin yung mga estudyante na hindi po bumitaw at saka yung mga professor na patuloy na bigyan ng karunungan ng Panginoon Diyos. Brethren abroad, okay, so far, especially yung mga nasa Middle East dahil sa mga nangyayari pong war doon. Construction ng MIBC Monterrey, new building and facilities, and also, pag-pray na rin natin yung mga senior citizen ng ating pong church. Kasama na po dyan yung Precious Rubies,
And now, yan, safe pregnancy po ni Ma'am Den. Yan, si Sister Pinky Alpuerto at saka si Ma'am Noemi. Yan, nadagdag na, okay? Parang kailan lang, no? Nandito yan. Okay, enjoy dyan na naman, okay. Healing para po kay Glenda Shell, Eden Segundo, Marisa Tobillo para po sa kanilang cancer. Kay Di Conchito sa kanya pong TN. Kay Cheryl Silverio para po sa kanyang brain aneurysm. Kay Warex para po sa kanyang dialysis at kagalingan. Ganon din kay Pastor Henry, Nanay Ligaya Duran, Sister Aida, Preacher George's father. Mostly recovery po yan. And then good lapses and good health para kay Nanay Gloria Kabiling. Yung mother po yan ni Nanay Lina, Mother Lina, yan. And Nanay Antay Vicenta. Healing and strength for Sister Maan's mother, Nanay Anita at Sister Marie. Sister Marie, yan. Healing for Pastor Adan Panisales, kay Brother Joseph Lingat, sa kanya pong heart condition, CKD and prostate. Complete recovery rin for Ma'am Susan Permites, sa kanya pong family, kay Pastor Elmer. At good health din sa Neserio family. Healing for Camille Philip, Baby Ellie. Yan. Past recovery of Ernesto Baltasar. So kanina, kinamusta ko naman si Deacon Carlos. Sabi niya nag-okay na din daw po yung kanyang kuya. So at least may answered prayer agad dito na. Okay? At kay Jonaline Goay. Ito po yung sister po ni Sel. Yan. Okay? Na nasa ibang bansa po. Okay? I think dapat nakalagay ka rin dito, Sel. So kasi meron siyang period din na parang 3 months na dapat maayos din yung kalusugan. Okay? Kasi hindi po siya pwedeng mag-take ng mga medicine. So yun po. And para po sa mga business, Rayco, Genlin, General Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMS Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, Team Diamond, RMS Transport Services, Rosmar Traveler and Tours, Palimbagan Printing House, New Global Sentry Security Services, Harvey's Laundry Shop. Yan. So yan po yung ating pong Harvey. Di ba kailan Brother Edson din to? Ayun, kala ko na ano tuloy ako ng Harvey. Alam ko kailan Brother Edson. Blessed birthday nga pala kay Brother Edson. Andiyan na ba? Wala pa. Yan. So, and then lastly, yung prayer for Brother Carl, Sister Shirina, and Sister Jessa para sa kanila pong work and also planning, preparation, and provision for summer youth camp, June 1 to June 5 po yan. And wisdom and provision for Sister Darla's new job. Wisdom and for David and Arwen examination. So far, ito lang po yung ating pong nakatala. So, kung meron po tayong additional, andyan po sila Preacher Jonel, ayan, si Brother Kyle, para po kunin yung ating pong mga prayer requests. Sige po. Okay, so ayan, aside po sa provision, wisdom para sa new job ni Sister Darla, so yung full recovery niya sa kanya pong flu kay Sister Darla. Ayan po sila. Ito, si Atilita po. Yan, nauna na yung pamangkin. Ayan. Magandang gabi po. May mga allowance ka na, kapatid. brother. Pakisama po patuloy sa prayers yung mga kapatiran po natin sa Dubai. Kasi yung Marina Base po tinatarget malapit yung hotel ni Ses kasi marami daw pong puti doon. Tapos po, prayer po para sa ating lahat sa nagaganap na pagtaas ng lahat na wag po tayong mag-worry. Meron po tayong big God. Okay, amen. Malapit na ho 100. Ayan, so yung nasa Dubai po, particularly malapit doon po sa area po ni Sister Ses. Okay? Meron pa po? Oh, si Brother June. Yun, June. Announcement, meron na rin. Ilalagay na rin natin dito. Good evening po. Pakisama po sa prayer si Mateo Fernando. Kasi Mateo Fernando, ito naman Tomas Fernando. Okay. may ubo siya. So, sana gumaling po. Tapos yung patuloy na kalakasan ng katawan sa pamilya po. Yun lang po. okay. Salamat po. Yan. So kasama na doon si Bernadette. Kala ko may announcement kay Bernadette. So Mateo Fernando po yung kanya pong anak. Okay? Sige po. Topper. Yan, pakilapitan si Topper. Go ahead, brother. Thank you, Lord, for safe travel and
successful mission trip and, and please pray po for my allergies with Kina and thank you Lord for the schooling and I wanted the whole quarter and my final exams next week and graduation sa March 30. Wow. What? Nakaisang taon na. Maraming taon daw yan. Okay, salamat, Brother Topper. Meron pa po? Nakatingin sa akin si JB. Pakilapitan mo na, Brother Carlia. Hinahanap ka eh. Go ahead, Brother JB. Sama niyo po sa panalangin nung Sunday po, matagumpay na idaraos ng maayos ang 9th church anniversary ng LWBC Paris. Naging magpapala po, pati nung Saturday. Naging matagumpay po ang first mission anniversary ng VFBM Santa Rosa, Laguna. Guest speaker po si BFDV. Pati ang nanay ko po napauwi galing Japan. Yung salamat po sa naging matagumpay po ng mission trip ng tropa ko, Pamilya Loyola. Ha? Pati kasi kung sila pabalik, prayer request ko po yung friend at busy din natin si Toshi-san, pabalik na po siya ng Japan. Siyempre, at the same time, papasalamat ako sa pag-aalaga sa kanya, sa hospitality, babalik na po siya ng Japan. Nag-enjoy naman po siya dito. Pati ako, prayer request ko din, papasalamat ko sa Diyos kasi yung dumating si Toshi-san, nakasurvive ako. Ako nga pinapakausap ni Ate P at ni P. Daniel eh. Salamat sa Diyos, nakasurvive po ako. Pati yung monthly celebration ng birthday nila BFDV, nila Pastor Norman at Pastor Nola, yung ordination ni BFDB, yung wedding anniversary ni Ma'am Maris, yung patuloy na celebration ng Women's Appreciation Month, Fire Prevention Month, pati huwag niyo pong kakalimutan ang itong buwan na to, Pastor's Wife Appreciation Month. Pati yung birthday na rin ni Teacher Cel, yung mga ibang nagba-birthday pa. Salamat po sa alala. Pati birthday ng kapatiran natin si Stephen Curry nung March 15. Siyempre, kapatiran natin din yun eh. Pati yung kay Pastor Jabez, yung sabi daw may usap-usapan na po yung pagdalo uli ng AIM Foundation dahil magsa-celebrate po ng silver anniversary yung partnership natin sa kanila. May sinasabi po si Pastor Ronald David, yung 1,000 voice choir, yung paghahanda po sa 1,000 voice choir. Pati yung personal unspoken ko po. At iba pa po. Hindi ko maisa pero thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Amen. Sige po. Meron pa po? Prayer request lang po regarding sa review po. Actually, nag-start na po siya last Monday. Continuing po ngayon. And praying for provision, wisdom, and knowledge po coming from the Lord na bigyan niya po ako ng gabay through review and makapasa rin po ng board. Yun lang po. Okay. Go ahead. Sister Char. Good evening po. Magpapasalamat lang po muna ako sa Lord. Yung last January po kasi na hospital po yung mother ko. Meron po kasing heart failure yung nanay ko. Ang sasama ko lang po sa prayer at nakikiusap po ako na isama nyo din po sa prayer yung mother ko. Luisa Folioso po para po sa kanyang heart rehabilitation. Tsaka po yung provision ng Panginoon every check up niya po dyan sa heart center na po kasi siya. At yun po yung patuloy na kalakasan. Thank you po kasi getting better and better and better naman po yung nanay ko. So salamat po sa inyong prayers. Amen. Luisa Foliosa. Andyan din po si Brother Ed. Okay? Ang kapatid ni Sister Chari. Go ahead. Good evening po, Church. Kasama po sa panalangin po yung examination po namin, periodical examination po namin ni Brother CJ, pati na din po yung final defense po namin next week, and provision po ng Panginoon po sa paggawa po namin ng product. And naway maging successful po. Thank you po. Alright. So, classmate pa lang si CJ. Schoolmate po. High schoolmate. Okay.
Okay, si Sister Bena. Good evening po. Una po nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahapon laboratory, saka check-up kanina. Very good daw po. Wow. Nag-normal na po maliban Hindi na lang sa matigas ang ulo. sugar. Yung sugar po, konti lang po ang pero bumaba po din siya. So, ang paki-pray po na sa susunod po na check-up ko, July, maging okay na rin pati sugar kasi yun na lang talaga. Then, pakisama rin po sa prayer si Brother Dan. Nandun pa rin po sila sa Africa, yung pag-iingat. Then, Sa mga pioneer. yes po. Then, ako po next week kasi nasa Bicol area ako. Mag-area po kami. Mga 4 to 5 days ako. Pag-iingat po ng Panginoon. Kailan yung travel niyo po? Next week po, mga 26. 26, okay. So, safe travel na rin. Okay. Brother CJ. Good evening po, Church. Una po sa lahat, nagpapasalamat po sa Panginoon dahil patuloy po siya nagpo-provide para po sa family namin and gracious and merciful po ang Panginoon sa buhay po naming pamilya. Pakipag-pray lang po yung health po ni Dad and ni Mom. Siyempre po, bilang provider din po namin, or bilang sila po yung nag-provide for our family, yung ano rin po, yung pagod po nila, lalo na yung pag-aalaga kay Ellie, sa side ni Mommy, pakipag-pray lang po na patuloy po nilang makayanan, and sa blessing din po sa work po ni Mom and Dad. And of course, kay Ellie po, pakipag-pray yung health niya kasi medyo delikado po sa panahon ngayon. Hopefully po na hindi po siya magkaroon ng kahit anong sakit. So, patuloy niyo pong pag-pray si Ellie. Alam niyo na po lahat na napaka-masayahing bata po nun. So, magpatuloy na po siya maging masayahin. And pakapag-pray na rin po yung exams po namin. This week may exams kami, next week may exams pa po kami. So, medyo dire-diretso po yung examinations namin since from midterms to finals, medyo fast-paced po sa university namin. And pakapag-pray lang po yung spiritual growth ko po and spiritual growth po ng bawat isa po sa family namin. Thank you po. Alright. Thank you. Okay, kung wala na po. Okay, so para lang may variation. So last time naman nag-partner tayo. So this time siguro individually sa inyo pong lugar. I-mention ko lang uli yung mga additional prayer requests like kay Mami Lita po, yung kanya pong mahal na anak na si Ces, yung sitwasyon po dun sa Middle East, particularly dun sa Dubai. And then yung, economy po natin. So kay Topper, so andun yung pasasalamat. But at the same time, yung kanya pong healing, kasama rin si Chang, yung sa kanyang allergy. And then yung examination, tsaka yung graduation kay JB, para po sa kanya pong mga puro praises to pero yung prayer niya para sa nanay niya rin. And then kay Edward, wisdom and knowledge, provision para sa kanyang review. Kay Sister Chari, para po sa kanyang mother who is doing heart rehab. So pag-pray po natin yung continuous improvement. Kay Joben, examination together with CJ po yun. And then yung defense po nila. And kay Sister Wena, yung next check-up niya sa July, pag-iingat din kay Dan, and then yung safe travel niya sa Bicol on the 26th of March. And then yung kay CJ naman, yung para po sa kanya pong parents, at kay Ellie na magkaroon ng magandang kalusugan lagi. Dahil sila po yung mga providers. So yun lang po. So sa lugar na lang po natin, so tayo po yung magkaroon ng ating pong prayer time. So iwasan na lang po natin maka-distract kung tapos na po tayo. And then, I'll close it in a short prayer po. Para po to close yung ating pong prayer time. Thank you.
Manalangin po tayo. Panginoon, dakilang Diyos, muli salamat po sa inyo pong kaputihan. Salamat po sa inyo pong pagtugon sa aming pong mga panalangin. At ngayon pa lang po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na, nagpupuri sa inyo pong tugon sa aming pong mga panalangin. Thank you so much, Lord. Patuloy nyo kaming turuan, Panginoon, na patuloy na magtiwala. That whatever prayer, Lord, heart desire that we have, bring to you, Panginoon. Alam ko na meron po kayong tugon na sa amin. Salamat po at patuloy nyo pong patnubayan ng bawat isa. Kayo pong patuloy madakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ayan, so mukhang wala naman po tayong nakikitang bisita maliban lang po sa ating pong, ayan, andyan po si Sister Queenie. Ayan, sa mga hindi po nakakilala. So, kasama po natin siya. So, Saudi, yan, nandito. So isa sa mga apektado din yun. But we're so thankful, kasama po natin siya. Nandun yung pag-iingat. But aside from her, wala naman po ako nakitang mga bisita pa po. So tayo pong lahat ay tumayo. Sama-sama po tayong umawit ng Ligaya ng Buhay. Come on, everyone. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Magkamayan mo tayong lahat. Come on, everyone. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. Come on, sing with us. If He's a Savior too, He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive it, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Amen. Let us remain standing at tayo po ay muling umawit po sa atin pong Panginoon. Let us sing, God will take care of you. Ready now? Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day, all on the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil when heart doth fail, God will take care of you. When dangers fears your path is sailed, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Last stanza. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean where He want upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Amen. Great singing po. Maaari na po tayo makupo at tayo po ay makakapakinig ng tanging bilang.
the sick, nor cause the blinded eyes to see. A sinner's empty soul I cannot save. I am nothing more than what the Lord has given me, and through His grace alone I boldly say, God can and He will. He can move the mountains tall and speak the water still. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can and He will. Humbled in your presence, Lord, I fall down to my knees, knowing you are there to carry on. I receive your love and mercy undeservingly. In my weakness, you are strong. God can and He will. He can move the mountains tall and speak the water still. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can and He will. No matter the task, no matter the hour, He will supply. He knows our needs, He knows our everything, and He will provide. God can and He will. He can move the mountains tall and speak the water still. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can and He will. And He will. And He will. To God be the glory po. Amen. Salamat sa napakagandang mensahe ng awitin na yan, Brother Joven. And this time, I do believe na handa na po ng Panginoon Diyos yung ating po mga puso sa pinakamahalagang bahagi po ng ating pong gawain sa gabing to. Amen? Preaching nothing but the Word and pleasing no one but the Lord. Bigay na po natin ang ating pong 100% attention as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ng ating very own Bishop Freddy De Vega. Amen. Okay, good evening po sa inyong lahat. At tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi po ng ating service. Ito po ay ang pakikinig natin ang salita ng Panginoon. Sa mga kasama po natin sa online, welcome po and we are very happy na kasama po namin kayo sa ating pong magiging pag-aaralan sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos. Tutuwa po tayo sapagkat si Sister Queenie kasama natin ngayon. Ano ho? So, sorpresa po yan, sorpresa. So, mula po doon sa magulong sitwasyon ngayon ng, 'di ba? Ng mga bali-balita na narinig natin, we praise the Lord sapagkat nakarating po siya ng safe and sound at ang katibayan po na hindi apektado, maganda pa rin po si Queenie. Ay, nasa live pala tayo, no? So, narinig pala ng napakarami yun. Okay, so Proverbs chapter 3, please. May I request all of you now to please open your Bible in the book of Proverbs chapter 3. Babasahin ko po sa inyo verses 5 to 10. Siguro po, hihilingin po natin sa unang pagbasa na ang congregation po ang bumasa po ng ating text.
Proverbs chapter 3 verses 5 to 10. Kung handa na po kayo, let me know by saying amen. Okay, everybody now, loud and clear, begin. Okay, let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat muli sa pagkakataon na kami po ay idinako mo sa lugar na ito to worship you and to hear thy precious words. Lord, linisin mo po ang aming isip, puso at pagkatao. Nawa kami po ay makapakinig ng buong kaliwanagan sa mensahe po, lalo na sa hamon na nais mong ibigay po sa amin. Nawa maging ang mga kasama po namin sa online ay mapagpala ng iyo pong banal na salita. Muli po, dakilang Diyos, sa iyo po kami patuloy na nagtitiwala. Sa iyo po kami lumalapit, Panginoon, upang kami po yung kausapin at turuan sa aming pong buhay, pananampalataya. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, you may now be seated. Well, siguro po, bago ako mangaral, gusto ko pong maipaalam sa mga kapatiran, kaibigan, at ating pong mga masugid na taga-subaybay sa Believer's Breakfast na ako po ay nagpa-check up. Kaya hindi po naging possible na makapag-Believer's Breakfast po ako nitong dalawang magkasunod na araw. At gusto ko rin pong sabihin na dahil medyo nagbabantay tayo ng konti sa ating health, kapag ka po may mga pagkakataon na magiging mahirap po sa akin, anyway, ang bawat isa naman po talaga, kung tutusin, dapat nagdi-devotion. Kaya pag hindi nyo po nakitang at napakinggan po yung Believer's Breakfast theme song natin, ang ibig sabihin nun, mag-devotion na kayo. Okay? So, yun po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Alright? So, pero bukas, pakiramdam ko po, makapag-Believer's Breakfast po ako. Yung iba po, tanghali na, naghihintay pa eh. Gusto nila ng Believer's Breakfast sa katanghaliang tapat. Alright, so the message that I would like to share with you ngayong gabing ito ay ang mensaheng pinamagatan ko pong What the Lord Deserves. Or what our Lord deserves. Ano po ang masasabi nating karapat-dapat para sa ating Panginoon? Ito po ay sulat ni Solomon. Okay? At napakaganda po na tayo ay magbigay pansin sa panulat na ito sapagkat meron pong mga ilang bagay na kung ating pong pag-aaralan, magkakaroon tayo ng evaluation, talagang itutuwid po tayo nito at tayo po'y ililid sa kung ano po ang tama. Sa mundo natin ngayon, na kung saan idinidemand yung ating pong oras, di ba? Maging ang ating pong talento, mga kapatid, maging ang ating atensyon, at ang ilang mga bagay pa. So dahil dito, minsan, meron na tayong mga napapabayaan bilang Kristiyano. Ang ibig ko pong sabihin, yung marapat sa Diyos, hindi po natin na ibibigay. Kaya nga sabi ko, napakaganda po na mula dito sa familiar passage na ito, ay magkaroon po ng tinatawag nating paalala sa bawat isa, sapagkat kung titingnan po natin, meron pong mga bagay na deserve ng Diyos, marapat sa Diyos, pero hindi po natin na ibibigay sa Kanya. Siguro po dito sa mga talatang binasa natin, kasi napakarami po kung tutuusin. Pero sa konteksto po tayo, doon po tayo sa ating teksto, sa ating passage na binasa. Titingnan po natin mula po dito sa verse number 5 hanggang verse number 10, titingnan po natin kung ano ba talaga ang deserve ng ating Panginoon. So it is good that being a believer, we should be aware sa kung ano po ang dapat deserve ng ating pong Diyos. Ang verses 5 and 6, para sa akin po ay very popular. Ang ibig sabihin, most believers, they can even quote
ito pong verse na ito, memory verses, kasama po ito, Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So yan po, kabisado natin. At dyan po sa talatang yan, gusto ko pong ipakita sa inyo na ito pong talatang ito, ang po pwede po nating kunan ng tinatawag nating clear understanding sa kung ano ang karapat-dapat o ano ang marapat sa Diyos. Gusto ko isipin niyo po ito. Sapagkat for me, what the Lord deserves, number one, is our faith. Diba? Sa klase ng Diyos na meron tayo, ibig ko pong sabihin, sa tagal na ng pagkakristyano natin, sa dami na ng mensaheng napakinggan natin, sa pagpapakilala ng Biblia sa atin kung sino ang Diyos, naniniwala ako na dapat ang pagkakilala natin sa Diyos, ang mga bagay na natutunan natin, dapat mag-lead na po sa atin sa maliwanag na kaisipan na kung merong isa na deserve ng Panginoon, ito po ay ang panampalatayanan po natin siya. Amen? So dito rin po natin madidetermine kung gaano kakilala ng mga mananampalataya ang Diyos. Sapagkat yung pagkakilala po natin sa Diyos, para sa akin po, malaking factor po yan sa magiging pangahawakan natin sa Kanya. Alam natin na ang pinaka masasabi nating pangunahing turo tungkol sa Diyos, He is omniscient, He is omnipotent, hindi po ba? At He is omnipresent. Ibig sabihin po, siya ay nasa lahat ng dako, siya ay napakamakapangyarihan, all-powerful, siya po ay all-knowing, alam niya ang lahat ng bagay. Yung pa lamang pong tatlong napakahalagang attribute ng Panginoon na ito, ay po pwede na pong magpaalala sa atin, teka, hindi deserve ng all-powerful God na pinagdududahan mo siya. Hindi deserve ng klase ng Diyos na ating pong kinikilala na pag-alinlanganan natin siya. Masagwa na ang Diyos ay ating pong pinagdududahan. Amen? So yan po ang puso ng ating talata. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Sa usapang lakad, mga Kristiyano, ang dapat goal natin, ang lakad na matagumpay, ang lakad na matuwid, ang lakad na tama, at ang lakad na kung saan may katiyakan. At para mangyari yon, ang kailangan po ay ang lubos na pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos. Mga kapatid, hindi deserve ng Diyos ang pag-aalinlangan mo. Hindi deserve ng Diyos ang pagdadalawang isip mo. Hindi deserve ng Diyos ang pagiging tentative natin. Hindi deserve ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay mahinaan ng loob sa kung saan mga pangakong ibinigay po niya sa atin. What I meant to say, knowing our God, yan po ay dapat magdala sa atin sa kalagayan at masasabi nating pangahawakan sa Kanya pong salita. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, ang unang puntos na nais nating bigyan ng diin ay ang pananampalataya. What our Lord deserves. What our God deserves. Ano po ang deserve niya, mga kapatid? Our faith. At ang sabi po, with all thine heart. Kumbaga, ang punto natin dito, ang kailangan po ng Panginoon, our heartfelt trust. Yung talagang tiwalang damang-dama niya, buong puso talaga. Amen? Trust in the Lord with all thine heart. It means to say na ang deserve ng Panginoon is our heartfelt trust. Diba tayong tao, may mga pagkakataon na apektado tayo pagka pinagdududahan tayo eh. At dama natin na kapag hindi tayo pinagtitiwalaan. Kung hindi konfidente sa atin ang isang tao, kahit sa kaibigan mo, sa kaanak mo, o kaya sa kung anumang kaugnayan meron ka, mga kapatid, nararamdaman kapag may tiwala o walang tiwala sa iyo ang tao. Di po ba? Mga kapatid,
tayo po, hindi naman tayo perpekto, hindi naman tayo all-knowing eh. Nakakaramdam tayo eh. Yung Diyos pa kayang all-knowing, ang hindi masasabi po na, kaya nga sa Bible, di ba? But without faith, it is impossible to please God. Ang ibig sabihin, ang usapin ng pananampalataya ay usapin ng pagbibigay kaluguran sa Diyos. Nalulugod ang Panginoon na maramdaman niya na buo ang tiwala mo sa Kanya. Nalubos ang pananampalataya mo sa Kanya. Hindi po natutuwa ang Diyos na kakainin mo lang, pinagdududahan mo siya. Hindi po natutuwa ang Diyos na luluhod-luhod ka pa, may padagok-dagok ka pa sa dibdib. Pagkatapos nun, nagdadalawang isip ka kung sasagutin ba ng Diyos talaga ang panalangin mo. Hindi ba? Yun po ang dahilan kung bakit may mga talata na dapat maging paalala sa atin. A double-minded man is unstable in all his ways. Kasi ang gusto niya, kapag lalapit tayo sa Kanya, but let him ask in faith. Ang ibig sabihin ng asking in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. Kung talagang ikaw, buong puso, sa iyong tiwala sa Diyos, mga hawakan ka, nakakain ka araw-araw. Mga hawakan ka na matutugunan niya ang iyong pangangailangan. Mga hawakan ka na makapag-aasawa ka sa kanyang panahon. Magtitiwala ka sa kung ano ang ipinangako niya sa iyo. Amen? Yes. Mga kapatid, mga minamahal, minsan kasi nahihinaan tayo ng loob dahil wala na tayo sa kalendaryo. Pero pasok ka naman sa bingo, di ba? Pasok ka naman sa bingo. Ang sinasabi ko po, hindi ba, ang pangunahin na lagi po nating naririnig. Ang sabi po, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo po, pag inaral niyo po yung all these things dito, yun po ay nasa konteksto nung ating pangangailangan. Di ba? Yung pangunahing pangangailangan. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, higit pa sa riyan, lahat ng pangangailangan natin, alam ng Diyos yan. Kaya ang Diyos ang pwede mong panghawakan. Hindi dapat tumatakbo ka at ang umiiral sa iyo, yung typical na pag-iisip mo bilang tao. What I mean to say, it is not helpful for you na ikaw ay nabubuhay sa paningin, sa pakiramdam, hindi sa pananampalataya. Diba? Hindi ka dapat bumase sa pakiramdam. Ang sabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart. Ang ibig sabihin, kinakailangan yung pananampalataya o pagtitiwala na nararamdaman. A heartfelt trust. Ikalawa, a humble trust. Diba? And lean not unto thine own understanding. Hindi po pwedeng sasabihin mo na nananampalataya ka sa Panginoon, ang ipinipilit mo yung sarili mong kaunawaan, yung sarili mong kaisipan. Di ba? Yung bang ang idea, parang mali ang Diyos sapagkat hindi nangyari yung iniisip mo, hindi nangyari yung gusto mo, hindi nangyari yung paraan mo. Mga kapatid, pagka ikaw ay totoong nagtitiwala sa Diyos, ang manifestation nito, hindi ang sarili mo ang panghahawakan mo. Diba? So mga kapatid, ang usapin ng pananampalataya ay usapin ng buong pusong pangahawakan sa Diyos, yung maramdaman ng Diyos na may tiwala tayo talaga sa Kanya. At ang katibayan, mga kapatid, hindi tayo nagpipilit ng gusto natin. Yan po ang nagpapalungkot ng buhay natin. Yung bang idea na hindi natin nakuha yung gusto natin. Mga kapatid, mga minamahal, ang Kristiyanong totoo ay hindi po dapat nakasentro sa kung ano ang gusto niya. Ang totoong Kristiyano, palibasa, nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos, ang alam niya at panghahawakan niya yung gusto ng Diyos at hindi yung gusto niya. Mga kapatid, lean not unto thine own understanding. It takes humility. Diba? Yung hindi mo ipapangahas sa Diyos yung galing mo, hindi mo ipapangahas sa Diyos yung lakas mo, hindi mo ipapangahas sa Diyos yung talino mo, yung pangsariling kaisipan mo. Ang usapin ng pananampalataya ay pagkilala sa magagawa ng Diyos, hindi sa magagawa natin, sa lakas ng Diyos, hindi sa lakas natin, sa iniisip at plano ng Diyos, hindi sa iniisip at kagustuhan natin. Diba? And it should be a habitual trust. Diba? Heartfelt trust, humble trust, and habitual trust. Bakit?
Kasi ang sabi, in all thy ways eh. Acknowledge Him. Kumbaga, ito yung dapat maging gawi natin. 'Di ba? Yung tiwala sa Diyos, yan ang dapat habit natin. Yung panghawakan siya, yung pagtiwalaan siya. Hindi doon sa pagtitiwalaan ko siya kung ito ang pag-uusapan. Pero pagka ganito na ang usapan, ba, hindi na po pwede yun. Ako na to. No, in all thy ways. Hindi sa usapang pangangailangan lang sa pera. Pati sa love life, pagtiwalaan mo siya. Pati sa direksyon, pagtiwalaan mo siya. Pati sa desisyon, pagtiwalaan mo siya. Mga kapatid, habitual trust. Yung lagit-lagi, yung ang maging gawi natin sa buhay na ito, hindi ako hahakbang nang hindi ko pangahawakan kung ano ang gusto ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon ko sa buhay, ano man ang laban ko, ano man ang nakikita ko, basta ang magiging habit ko ay ang laging pagtiwalaan ang Diyos. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, ang usapin ng kung ano ang marapat sa Diyos ay dapat magpaalala sa atin na ang deserve ng Diyos ang pananampalataya natin. Yung lubos na pagtitiwala natin, yan po ang deserve ng ating Panginoon. Okay? Number 1, our trust. Our faith. Diba? Second, our fear. Kung merong deserve ang Diyos ay ang ating pagkatakot. At alam ko po na alam nyo na ang idea po ng pagkatakot ay ang patungkol sa usapan ng mataas na pagkilala. It is about reverence, mga kapatid. It is about respect. Ang ibig sabihin, sabi po ng verse number 7, be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Fear the Lord and depart from evil. So ito po ay ang masasabi po nating reverence sa holiness ng Panginoon. Diba? So fear the Lord, depart from evil. Reverence for God's holiness. Respect for God's authority. Ang ibig sabihin, mga kapatid, yung ating pagkilala, yung mataas na paggalang at pagkilala natin sa kabanalan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa kung saan siya po ang ating masasabi nating superior. Siya po yung ating pong kinikilala sa mataas na pagkilala. Diba? So yung fear, sa idea po nung reverence for God's holiness, sa idea po nung respect for God's authority and response in righteous living. Kasi ang sabi po, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Mga kapatid, honor the Lord with thy substance. Isama pa natin yung salitang honor. So, fear is about reverence. Reverential fear. Doon po sa pagkilala natin sa kung sino ang Diyos, yung pagkilala natin sa kabanalan ng Diyos, mga kapatid, kung paano tayo dapat tumugon sa kanyang salita, sa kung ano po ang kalooban niya sa atin. Mga kapatid, tatandaan niyo po, yung may takot sa Diyos, kasi kanina sinasabi ko sa inyo, pagka ang tiwala mo nasa Diyos, hindi mo ipipilit yung gusto mo. Pagka ang iyong pananampalataya at ang pagtitiwalay sa Diyos, hindi ka magmamarunong sa iyong sariling kaisipan. Mga kapatid, the same idea na gusto kong makita nyo na kung may takot ka sa Diyos, hindi ka makikipagpilitan sa Kanya. Hindi mo ipipilit ang gusto mo. Kung alam mo ng mali, kung alam mo ng masama, kung alam mo ng lihis, kung alam mo na hindi kalooban ng Diyos at labag sa kabanalan ng Panginoon, mga kapatid, hindi mo ipipilit yan. Yan po ang usapin ng takot sa Diyos. And you know what? Alam nyo naman po yan, na sa panahon ni Prophet Malakay, isa yan sa talagang diretsang sinabi ng Panginoon, nasaan ang takot nyo sa akin? So God is expecting
na yung kanyang mga anak, yung mga tunay na sa kanya, ang isa sa pagkakakilanlan, hindi lang pananampalataya sa kanya, kundi takot sa kanya. Amen? Mga kapatid, ang takot sa Panginoon ang panimula ng karunungan. So, if you really want to be acceptable, kung gusto nating maging katanggap-tanggap sa Diyos, mga kapatid, mahalaga po yung takot natin sa Kanya. Opo. 'Di ba? Iyon yung takot na hindi ang concept, yung horror, mga kapatid. Ito po yung takot na kung saan positibo po ang gustong ipakita. At may mga example tayong makikita sa Bible na mga God-fearing. Tama po? Si Job, isa sa binigyang emphasis sa kung ano siya, ito yung pagiging God-fearing niya. 'Di ba? Nung ang Diyos ay nagsalita kay Satan, yun ang kanyang isa sa binigyan ng diin. Kung sino si Job, has thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, one that feareth God and sheweth evil. Kaya pag tinignan niyo po yung pagkakaugnay, 'di ba? Ang sabi po, fear the Lord, depart from evil. So, yun po ang deserve ng Panginoon. Yung pananampalataya natin sa Kanya. Yung tiwala natin sa Kanya. So, what our Lord deserves, number one, our faith. Tiwala. Second, our fear. Takot. Opo. Bakit natatakot kang hindi maka-attend? Diba? Yun ang tama. Yung natatakot kang hindi mo magawa ang tama. Yung natatakot kang hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. Yung natatakot kang hindi mo maganap kung ano ang kanyang kautusan. Yun po ang takot na sinasabi ko. Nakakatakot kapag wala ka ng takot. Opo. Hindi mo na pala inihuhulog yun, dapat inihuhulog mo. Hindi mo na pala ibinibigay yun, dapat ibigay mo. Pero panatag ka lang, wala kang katakot-takot. Nakakatakot yan. Nakakatakot ang buhay na hindi natatakot sa Diyos. Bakit? Katakot-takot na konsekwensya ang mararanasan mo dyan. Matakot ka sa Diyos, lumayo ka sa kasamaan. So ito yung takot na hindi ka basta mapapanatag, na wala naman talagang dahilan, hindi ka dadalo. Mga kapatid, yan yung mga dapat natin pong hindi babaliwalain. Sana, pagka alam mong hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos, may takot sa puso mo. Kaya ang mangyayari ngayon, gagawin mo kalooban ng Diyos dahil sa takot mo sa Panginoon. Amen? So, importante po yan. So, number one, our faith. Number two, our fear. Number three, what the Lord deserves is our first. Our first. Yes. Ang sabi po ng verse number 9, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. In that principle, I want all of you to see na ang gusto ng Diyos yung pangunahin. Kasi yun naman talaga deserve ng Panginoon. Hindi po deserve ng Panginoon ang ating pong mga leftovers, mga kapatid. Hindi bagay sa Diyos yung mga tira-tira natin. Hindi ko na magagamit ito. Siguro po, nakakaintindihan naman tayo na kapag kami mga kaawa-awa, kapag kami mga nagigipit, kapag kami nangangailangan, baka naman may mga damit na kayong hindi ginagamit yan. Baka naman may mga luma-luma tayong bagay dyan. Itulong man lang natin. Yung ba deserve ng Panginoon? Mga kapatid, kung meron pong deserve ang Panginoon, ito po ay ang una sa atin. Amen? So, sa usapang pag-ibig, mga kapatid, sa usapang pagmamahal, sa usapang pamumuhay, sa usapang pagsamba, sa usapang pagbibigay, mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, God deserves the first. Our first. Amen? Ang ating mga pang-una. Siya po ang dapat mauna. Hindi kung sino-sinong tao sa buhay mo. Diyos muna. Ito ang great commandment. Ang pinakadakilang utos ay ang ibigin mo ang Diyos ng higit at lalo sa lahat. Ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. At iyon ang magandang ating pong suriin ngayong gabi. Na usapang pag-ibig, una ba ang Diyos?
Sa usapang pagsamba, una ba ang Diyos o minauuna sa Diyos sa buhay mo? Di ba? Sino man na ipinagpapalit mo? Sino mang itinatapat mo sa buhay mo na sa Diyos? Mga kapatid, yun po ang nagdedetermine kung sino talaga una sa iyo. So deserve ng Panginoon. Sabi niya, and the first fruits of all thine increase. Kaya dapat sa mga Kristiyano, kapag ka po meron silang tinatangkilik, hindi dapat kung ano-ano na ang mga, gamitin natin dito o kailangan natin to. And then kung may matira, yan siguro, bigay natin sa church. Ialay natin sa Diyos. Paano kung wala natira? Diba? Yun ang dahilan kung bakit sinasabi natin, yung unbeliever, kapag ka sinabi nila, o sige, dadalo kami pag may time. Unbeliever yun eh. Pero kung believer ka, tas ganun ang mentalidad mo, mga kapatid, hindi deserve ng Diyos na sa lahat ng pagpapala niya sa buhay mo, hindi deserve ng Diyos na sa lahat ng kabutihan niya sa iyo, hindi deserve ng Panginoon na kung tutuusin sa Kanya mo tinatanaw ang lahat ng bagay na meron ka, tapos parang manlilimos siya ng oras mo, parang manlilimos at makikipag-agawan siya sa buhay mo. Mga kapatid, kung ikaw ay may tuwid ng pagkakilala sa Diyos, ang alam mo dapat na kung ang deserve ng Diyos ang pag-uusapan, deserve ng Diyos ang una sa buhay natin. Siya po ang dapat una. Priority in giving, priority in living, in our worship. Sabi ko nga sa inyo, sa usapang pagmamahal, sa usapang pamumuhay, sa usapang pagsamba, sa usapang pagbibigay, mga kapatid, ang deserve ng Diyos ay ang ating una. Paggising mo sa umaga, siya unahin mo. Mag-believer's breakfast with BFDB ka na kaagad. Diba? Ibig sabihin, kapag ka pinag-usapan natin, paggising natin, bago ang kahit sino, bago ang kahit ano. Baka mamaya hindi ka pa nga nadidilat ng matindi. Cellphone, nasaan ka ba cellphone? Yung iba, kabisado na. At maaawa ka sa iba. Talagang pagka nagbukas ng cellphone, hindi pa niya makita ng mabuti yan, di ba? Nakaranas ba kayo noon? Yung hindi nyo talaga mababasa pa siya ng, kasi kailangan talaga yung gising na diwa mo eh. Tapos pagbukas mo, series pala ng pinanonood mo yung nandoon. Nakakatulugan mo at nung magising ka, yun pa rin ang una. Mga batid, tayo po ba'y hook ng mga series na yan na nagiging dahilan kung bakit ang Diyos hindi na... Mga kapatid, seriously speaking, that is very dangerous. Paggising mo sa umaga, Diyos muna. Paggising mo, good morning, Lord. Thank you, Lord, for another day. Thank you for this very beautiful morning. Di ba? Yung pagkatingin mo sa, thank you for this beautiful morning. Pero wala ring lukuhan ng sarili. Kapag ka nakita mong, di ba? Lord, thank you for this morning lang. Morning lang. Huwag mo samahan ng beautiful kung hindi mo naman nakita talaga. Mga kapatid, mga minamahal, para sa akin po, ang daming bagay na po pwede natin consider. And God deserves our faithfulness. Yes. Kung may deserve ang Panginoon, katapatan ng bawat isa sa atin. Di ba? Kasi kadalasan po, lagi tayo nandoon sa dialogue o kaya sa eksena o kaya doon sa laging sinasabi natin, alam niyo po, sa kabila ng tayo po ay hindi nagtatapat, ang Diyos po ay nananatiling tapat. Hindi ba? If that statement is sincere, that God is always faithful to us, medyo mapahiya naman tayo. Diba na?
Siya nga kung tutusin, hindi naman siya obligado sa atin eh. Pero napakatapat niya sa atin. Eh tayo po ang sabi, moreover, it is required unto stewards that a man be found faithful. Tapos ikaw nire-require ng Diyos ang katapatan, pero kamusta po tayo? Mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po ng mga kabisado nating talatay bumaon sa ating mga puso at magmanifest sa ating mga buhay. It is good to manifest the Word of God in our lives, mga kapatid. Trust in the Lord with all thine heart. Magtiwala ka sa Diyos na mararamdaman talaga ng Diyos na nananampalataya ka, na nagtitiwala ka sa Kanya. Heartfelt trust, humble trust, mga kapatid, kasi hindi ka nangawakan sa sarili mong kaunawaan. Habitual kasi lahat ng iyong lakad, decision mo, gagawin mo, everything in your life, you will always consult Him and you will always acknowledge Him and you will trust Him sa lahat sa buhay mo. Ipagtiwala mo sa Diyos. Naniniwala ba kayo na ang Diyos kaya niyang ibigay ang kakainin natin sa araw-araw? Opo, magtiwala tayo. Magtiwala tayo na ang Diyos natin, siya ang Jehovah Jireh. Ha? Mga kapatid, faithful provider ang Panginoon. At iyan po'y proven na sa napakaraming pagkakataon. So kaya nga ngayong sandaling ito, dito po sa ating tinalakay, magandang magkaroon tayo ng panuri sa ating pong mga sarili kasi ang pinakamabigat sa lahat, yung bang ang idea nung kung ano ang deserve ng Panginoon, malinaw sa iyo that God deserves our faith, that God deserves our fear, that God deserves our first, that God deserves our faithfulness. Alam nating deserve niya, pero ang tanong, na ibibigay ba natin? Sa usapang kumpanya, nagtrabaho ka, naging matapat kang empleyado, tapos hindi ibibigay kung ano yung para sa'yo? Being human. Ha? Mga kapatid, negative ang magiging reaksyon mo. Kasi sinasabi mo, pinagtrabahuan ko ito, deserve naman namin ito eh. Yung mga benefits na deserve namin yan, tapos hindi ibinigay sa'yo. Mga kapatid, mga minamahal, gusto kong malaman nyo na ang Diyos na kinikilala natin ay Diyos na may damdamin din. Kaya napakahalaga po na makita natin na ang deserve ng Panginoon, diba? Eh yung maging priority natin siya. Deserve ng Panginoon na talagang ma-please po natin siya. Yan ang deserve ng Panginoon. To make Him our priorities as your priority, our priority, and to please Him sa ating mga buhay. Kaya siguro po, magandang sa naging pakikinig natin, yung bang magpakatotoo tayo ngayon. Yung bang trust in the Lord with all thine heart, totoo ba yan? Na talagang lubos ang tiwala mo sa Kanya? Okay? Yung takot natin sa Diyos, nakikita ba yan? Doon sa idea na yung alam nating dapat nating gawin, ginagawa natin dahil sa takot natin sa Panginoon. Diba? Na siya ba talaga ang first sa buhay natin? Diba? Na nagtatapat po ba tayo sa Kanya? Mga kapatid, what our Lord deserves. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Marami pa po. Pero itong ating nakita sa ating pong teksto, ang nais ko po na pagbulayan po natin. Yan po ang deserve ng Panginoon. Our faith, our fear, our first, and our faithfulness. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty and thy presses shall burst out with new wine. Mga kapatid, ang resulta ng pagbibigay natin sa Diyos ng kung ano ang deserve niya ay tiyakang
pagpapala sa atin po bilang mga Kristiyano. If we will give God, our best. If we will give to God kung ano yung para sa Kanya, mga kapatid, ang resulta nito, kaluguran ng Diyos at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Tumayo po tayong lahat. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, magkaroon po tayo saglit ng oras ng pagbubulay. Kasi kung naiintindihan lang to ng mga Kristiyano, siguro kung ano yung attendance natin ng Sunday, yun ang magiging attendance natin ng Wednesday. Kung naiintindihan lang po ito ng mga mananampalataya, naniniwala ako na laging napakasaya ng ating worship. Kung naiintindihan po ito ng mga Kristiyano, walang magiging kakulangan sa mga tugon sa pangangailangan sa gawain. Mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong mga puntos na tinalakay ngayon, sa usaping ano ba ang deserve ng Panginoon, ipinaunawa po sa atin na pagtitiwala sa klase ng Diyos na meron tayo, alangan na tayo po'y laging nag-aalinlangan, nagdadalawang isip, nagdududa. Hindi po deserve ng Diyos ang siya'y pagdudahan. Ang deserve ng Diyos ay ang lubos natin siyang pagtiwalaan sa lahat ng ating lakad, sa lahat ng ating kapasyahan. Ang deserve ng Diyos ay ang matakot tayo sa Kanya. Sa idea po na ating bibigyan ng mataas ng pagkilala ang Kanyang kabanalan. Ganon din yung ating pong paggalang sa Kanyang otoridad, mga kapatid. Yung magiging tugon natin sa matuwid na pamumuhay. Mga Kristiyano, magiging priority natin siya at ang kaluguran niya. Magtatapat tayo sa Kanya. Ngayong sandaling ito, hindi emosyon, kundi konbiksyon. Hindi po emosyon. Konbiksyon, kilos ng banal na Espiritu. Ang altar ay bukas para sa iyo. Una, to confess. Para mag-confess ka sa Panginoon, Lord, as I listen to the message, talagang may realization ako na hindi ilang pagkakataon na hindi ko na ibibigay kung ano ang deserve mo. Hindi ko nagagawa kung ano yung marapat sa iyo. Ito'y magandang pagkakataon upang tayo po, mga kapatid, ay humingi ng tawad sa Diyos. Gaano kadalas na iyong pinag-alinlanganan ng Panginoon? Gaano talaga ang tiwala mo sa Kanya? Talaga bang may takot tayo sa Diyos? Una ba talaga ang Diyos sa ating buhay? Sa usapan ng pag-ibig, sa usapan ng pagsamba, sa usapan ng pamumuhay, sa usapan ng pagbibigay, sa usapan ng paglilingkod at sa lahat na. God deserves our first. Siya ang dapat priority ng buhay natin, mga kapatid. Sapagkat siya rin naman ang lahat ng dahilan sa kung ano po ang ini-enjoy natin sa buhay na ito. Mapagpalang Diyos at Diyos na karapat-dapat sa lahat-lahat. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa mga sablay sa aming buhay. At nandito po kami, Panginoon, humbling ourselves before you. Kinikilala ang aming pong kasalanan at pagkukulang sa iyo. Thank you for reminding us ngayong sandaling ito
Ikaw dakilang Diyos ang siyang maging una nawa sa aming buhay. Nawa Panginoon, ikaw po ang laging katakutan namin at pagtiwalaan. Naway mabuhay kami ng nagtatapat sa iyo sa lahat ng aspeto ng aming buhay bilang Kristiyano. Nawa dakilang Diyos, ang mensaheng ito ay nakatulong upang makita po namin na dapat sentro ng aming isip ang lagi naming bigyang pansin kung ano ang marapat sa iyo. Nawa ang aplikasyon ng mensaheng ito ay mahayag sa buhay ng iyong mga anak. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala, aming Amang Diyos, sa bawat isa po sa amin. Naway na pagpala kami at natuto ngayong gabi ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Balik na po tayo sa ating upuan. Tawagin po natin ang ating tagapangasiwa. Amen. Na-bless po ba tayo sa mensahe po ng Panginoon? Mamaya po, pasalamatan po natin ang ating pong mahal na bishop sa napakamapagpalang mensahe po na kanya pong hinatid po sa atin. This time po, dadako po tayo sa pagbibigay po ng ating tithes and offering. But before that, let me read to you ang nakasulat po sa Acts chapter 20, verse 35. Ang sabi po dito, I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of our Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na maibabalik po namin, Panginoon, lahat po, Panginoon, ng kaloob po ninyo, Panginoon, sa amin. Dalangin ko, Ama, na sa pamamagitan po nito, patuloy niyo po kaming pagpalain, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, at kayo po ang mapurihan po, Panginoon, sa lahat. In Jesus' name I pray. Amen. This time as we give, awigin po natin anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to him worldly things I do not need and hope he's pleased. For he wants me to give a heart that's truly his, an offering of highest price, a servant to the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before him nothing less than my very best. And if I'm going to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Bago po tayo magtapos, ilang mga announcement lamang po. Sa Friday po, meron po tayong practice po ng Grand Choir. Dito po yan gaganapin po sa atin pong church. So, sa mga members po ng Grand Choir, meron po tayong practice. And sa Saturday po, balik po tayo sa atin pong soul winning and atin pong children ministry sa atin pong mga centers. So, maganda po, suportahan po natin yung atin pong soul winning and center teaching po. Diyan po tayo nagtatapos sa atin pong gawain. Tumayo po tayong lahat. Let us close in prayer. Dear God, thank you po, Panginoon, sa natapos po namin gawain. Salamat po, Panginoon, sa amin pong mahal na bishop na siyang nangaral po sa amin. I pray, dear Father, na hindi lang po kami nag-respond, kundi mai-apply po talaga namin po sa amin pong buhay ang naipangaral po ngayon. Thank you, dear God, sa serbisyo po, Panginoon. Binigyan niyo po kami ng kalakasan para maisagawa po namin ang service po namin sa inyo for tonight. Thank you, dear God. Ingatan niyo po kami sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Thank you, dear God. In Christ's name I pray. Amen. Diyan po nagtatapos sa ating pong gawain. To God be all the glory.